Naisipan kong ibahagi ang aking karanasan sa buhay at umasa ako na maraming makarelate nito. Sa lahat ng tagapakinig, isa po akong single mom, hiwalay sa asawa at may isang anak na babae. Sisimulan ko ang aking kwento nung panahon ng pandemic. Nagbawas ng worker ang company na pinapasukan ko at isa ako sa maraming napili upang huminto sa trabaho. Pero kapalit naman noon, binigyan kami ng separation pay ng boss namin. Malaking halaga rin yon, kaya ginamit ko ito pang puhunan sa negosyo. Lumipas ang 2 taon na palago ko ang aking negosyo, dumaming aking consumer. Iyon na rin ang naging source of income ko, maliban sa pag-aalaga ng baboy. Nabibili ko lahat ng pangangailangan ng anak ko, pero sa di inasahan, sinubo kami ng tadhana. Biglang nagkaroon ng malubhang sakit ang anak ko. Dinala agad namin sa pinakamalapit na pribadong hospital. Inoperahan at di biro yung gastos. Halos 1 taon kami pabalik-balik ng hospital, kaya naubos ang ipon ko at di na ako nakabangon sa aking negosyo. Noong mga panahon na yon, naranasan namin ang sobrang kahirapan. Umaasa na lang ako sa mga tulong ng kapatid ko. Gustuhin ko man magtrabaho pero hindi ko pwedeng iwanan ang anak ko hanggang sa dumami ang utang ko. Minsan dahil sa problema, inaaliw ko na lang ang sarili sa panunood ng mga k-drama. Panandalian, nakakalimutan ko, pero pagkatapos ng pinanood ko, humuhugot ako ng sobrang lalim na hininga kasi naiisip ko naman ang mga problema ko. Pero sa awa ng Diyos, every time na hirap na talaga ako, yung sa tingin ko wala ng pag-asa, doon may darating talaga na milagro. Kahit anong problema pinagdadaanan ko, darating talaga ang blessings na hindi ko inaasahan. Kaya simula noon, naniniwala na ako na talagang God will provide sa iba't ibang paraan. Pinagdasal ko din doon na sana magkaroon ako ng income kahit nasa bahay lang ako. Yung hindi ko kailangan iwanan ang anak ko. Gabi-gabi ko yun pinagdasal. For almost 2 years, hindi ako nawala ng pag-asa. Hanggang sa dininig ng Panginoon ang mga dalangin ko. Ngayon kumikita na ako sa online kahit nasa bahay lang. Nakakabayad na ako sa mga utang. Dahan-dahan ko na pinaayos ang sira-sira naming bahay. At higit sa lahat, buwan-buwan nakaipon na ako para sa pag-aaral ng aking anak. Laking pasasalamat ko sa aking mentor, ang bunsong kapatid ko, at sa walang sawang pagtulong sa akin, at higit sa lahat sa Panginoon dahil dininig niya ang panalangin ko. Ngayon, balik tanaw sa mga nakaraan na paghihirap na dinaranas ko, tinatanong ako ng anak kung paano kami nakasurvive sa kahirapan noon. Isa lang ang sagot ko, na God will always provide. Maging mabuting tao ka lang, hindi ka niya pababayaan. Naniniwala rin ba kayo? Share nyo rin ang mga karanasan nyo. Salamat sa pakikinig.